Hi! Welcome back sa panibagong episode ng Sakay Na! Kung saan ipararating namin sa inyo ang mahalagang pangyayari tungo sa komportable at ligtas na paglalakbay. Tara, samahan niyo ako! Pinangunahan ni Secretary Jaime Bautista ang back-to-back groundbreaking ceremonies para sa road and aviation infrastructure projects ng DOTR sa Kalibo, Aklan. Una na rito ang pagsisimula ng konstruksyon ng 13.16 kilometers na Class 1, 2, and 3 bike lanes sa mga piling kalsada ng Kalibo. Parte ito sa pagpapalawig pa ng Active Transport Program ng DOTR na siyang target na matapos sa Disyembre ng taong ito. Sumunod dito ang resettlement project para naman sa mga residente at pamilyang maapektuhan ng ginagawang expansion ng Kalibo International Airport. Bahagi ito ng social component ng DOTR sa pagtatayo ng kabi-kabilang infrastructure projects. Bukod sa layuning palawakin at pagandahin ang serbisyo at pasilidad ng paliparan, hatid din ng proyektong ito ang maraming trabaho sa ating mga kababayan sa Aklan. Mahigit 1.6 million na PUV operators at drivers, kasama mga tricycle drivers at delivery riders, ang nakatakdang makatanggap ng fuel subsidy mula sa gobyerno bilang ayuda sa epekto ng magkakasunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mas pabibilisin din ang pamamahagi ng fuel assistance sa pamamagitan ng LTFRB. 10,000 piso ang matatanggap ng mga tsuper ng modern jeepneys at UV Express, samantalang 6,500 pesos naman para sa iba pang mode of public transports. Tatanggap naman ng tig 1,000 piso ang mga tricycle drivers, habang 1,200 pesos naman ang mga delivery riders. Tuloy-tuloy ang interconnectivity dahil 3 Memorandum of Agreements ang nilagdaan ng DOTR para sa social and tourism port projects sa La Union at Leyte. Kabilang dito ang Port Development Project sa Agoo, La Union, construction and completion of port project sa Hindang, Leyte, at construction ng port and passenger terminal building sa Inopacan, Leyte. Bukod sa improvement sa sea travel sa kada isla, layunin ng mga social and tourism port projects na ito na paigtingin pa ang local trade industry na siyang mas makakapagpaunlad sa ekonomiya at turismo sa mga probinsya at rehiyon. Alam niyo ba na soon, magkakaroon na tayo ng kauna-unahang Airport Railway Express service? Ito ay bahagi ng konstruksyon ng 147 km na North-South Commuter Railway Project na tatakbo mula Manila hanggang Pampanga. Sa pamamagitan ng Airport Express, magiging 1 oras na lamang ang biyahe mula Makati hanggang Clark International Airport. Nitong Enero lamang, itinatayo na rin ang unang double cell box tunnel sa Pampanga. Parte ito ng 2.2 km tunnel na papunta sa Clark International Airport. Tatakbo ang Airport Railway Express service ng 160 km per hour na siyang magiging isa sa mga fastest modes of land public transportation. Ngayon, alam niyo na! Simula ikalawa ng Agosto, epektibo na ang taas pasahe ng LRT Lines 1 at 2 alinsunod sa inaprubahan ng Rail Regulatory Unit ng DOTR na kung saan ang minimum boarding fee para sa mga naturang rail lines ay papatak sa 13.29 pesos mula sa kasalukuyang 11 pesos. Samantala, ang inaprubahan namang per kilometer rate ay nasa 1.21 pesos mula sa kasalukuyang 1 peso. Ang karagdagang pamasahe ay gagamitin para sa pagsasaayos at pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo ng mga rail lines. Nabatid na taong 2015 pa nang huling inaprubahan ang fare adjustment para sa naturang rail lines. Tiniyak naman ng pamunuan ng LRTA na magbibigay pa rin sila ng 20% discount sa mga pasaherong senior citizen, person with disability at mga estudyante. Sasabi ko lang sa kaya medyo tumataas siya pero kahit pa paano affordable pa rin naman. Mas mura din pag jeep kasi ganun lang din naman. Kaso, ang nagiging positive lang yun, pag LRT tayo, nagiging madali. Gaya sa amin,
hassle time. So, need talaga namin ng LRT. So, mas prepare. Yung sa jeep naman, matagal, traffic, alam na. So, wala tayong magagawa. Yun talaga yung batas at kailangan natin sundin. At yan ang pinakahuli at mahalagang pangyari sa ating Department of Transportation. Abangan sa mga susunod na episode ang pinakasariwang ulat dito sa Sakay Na!